Good morning. Another week, another quick ride tayo for this ride. At ang pupuntahan natin ay sa may Southwoods. Isang simbahan ang bibisitahin muna natin. Yan ay ang Santo Niño de Cebu Parish. At after that, puntahan din natin yung tinatawag nilang Alaska Climb na tatagos mula sa San Pedro hanggang ang Reina. Ayan. Ride out tayo ng 6:58 AM. Tanghali na ako nagising. Kaya, let's go! Ayan, nakalabas na tayo ng SM Martires. We are currently in General Trias, Manggahan. At while we're at it, let's talk about the route. So ang route natin ngayong quick spin na to ay papuntang Dasma muna. Dating natin ng Dasma, didiretso tayo pababa ng Carmona. And doon sa intersection, bago makarating na Walter Park, Carmona, kakaliwa tayo papasok ng South. Yun yung papasok papunta sa San Pedro at Binyan. So parte siya ng Binyan dahil yung location ng simbahan na pupuntahan natin, which is yung Santo Niño de Cebu Parish, ay under Binyan City. After that, dediretso tayo papuntang San Pedro at pagdating naman sa intersection kung saan makikita natin yung malaking manok sa San Pedro, kakaliwa ulit tayo para akitin yung tinatawag nilang Alaska Climb. Pag-akit sa Alaska Climb, papasok yun papuntang Daang Reina, which is karugtong ng Daang Hari. Doon yun sa may intersection naman sa may MCX. At from there, pabalik na tayo dito sa Tresa. Dadaan tayo sa Dasma, papasok sa may Langkaan, sa may Green Breeze tayo lalabas. Tapos Gentry and then home sweet home. Currently it's 7:04. Yeah, let's go! Dito na tayo sa Dasma Palapala. Hintayin lang natin tong red light na matapos. Bali, diretso tayo dyan. Although meron daan dito sa kanan, pero dito na lang tayo. Tingnan natin to para mapagpahinga din tayo. So from SM Dasma, magiging rolling na yung daan natin and hanggang makababa tayo ng Carmona, which is pa downhill hanggang sa makarating tayo sa intersection kung saan tayo kakaliwa. Paliparan Dasma na tayo. Medyo traffic dito. Maraming ginagawang parte ng kalsada. Yan, medyo bilisan lang natin dahil kaluwag na eh. Malapit na rin tayo pumasok sa GMA. So, saktong-sakto lang din. It's 7:37 AM. So, we're taking it easy dahil malubak-lubak dito. Yan. Dito na tayo sa Paliparan Dasma, isa sa mga notable na intersection sa mga siklista dahil madalas dito sa 7-Eleven dito sa intersection na to nagkikita-kita. Also, in a few kilometers or meters, we will be leaving Dasma. Papasok na tayo ng GMA. Yung sarap ng lusong na yun. Now we are approaching dito sa intersection saan ang pakanan ay papuntang Dagilan, ang kaliwa ay kung saan tayo liligo papasok ng Southwoods. Kailangan lang natin na mag-ingat. Kung mapapansin nyo, kailangan natin tumawid sa kabilang lanes. Tayo. Ayan, doon tayo kakanan. Ay, kakaliwa. Kailangan natin yung red light. Yan, nakapasok na tayo.
medyo familiar na ako dito sa parte ng kalsada na to. Nung ako'y nagtatrabaho pa sa Alabang, pagsasakay ako ng van, punta sa Alabang or pabalik sa 13, madalas dito dumadaan yung van kapag umiiwas sa traffic and hindi pa gawa ang MCX noon sa may Daang Hari. Dito talaga dumadaan yung mga van. Kaya kahit paano, familiar ako at natatandaan ko pa to kung saan tayo liliko, saan tayo dadaan at saan tayo lalabas. Uy, GMA pala to. Napasok tayo ulit dito sa GMA. Nakakanan. Tapos kakanan tayo ulit. Tapos itong kalsada na ating tinutumbok, we will follow this way for 1 kilometer. Ayan, malapit na tayo. As in, malapit na. 300 meters na lang. Dadaanan sa kaliwa. Nakikita na natin yung simbahan sa Invisible Parish. Yan. Ayos. Ayan, nandito pala sa likod ng Southwoods Mall. Dito tayo. Time check, 8:21 AM at nandito na tayo sa tapat ng Santo Niño de Cebu Parish. Ayan, ang ganda. Take lang tayo ng ilang pictures at clips and ni-research ko rin to. Wala akong masyadong nakitang history because I didn't dig deeper regarding this church, pero it was built in the 1980s. Notable siya sa akin kasi dumadaan ako dito sa parte na to at pauwi galing trabaho, papasok. Pansin-pansin yung kulay pula na pero niya sa labas. Ayun, nalibot na rin natin at nakapasok tayo sa loob. Check natin yung itsura ng loob. Ayos din. Ngayon, let's continue our ride. Dadaan tayo sa San Francisco Barangay Road. Isang diretso lang to. Ipa rin siya ng Binyan. Tapos from there, pupunta naman tayo ng San Pedro. Hanap na rin tayo na makakainan. Ayan. Back on saddle. Ito na yung San Francisco Barangay Road. You need to turn right doon sa Chocolate Street. Although maliit na distance na lang yan, pero kailangan natin umikot. Isang mahabang straight lang. Tapos, ayun, lalabas din tayo sa pinaka main highway, which is papuntang San Pedro naman tayo. Ito pala ay Barangay Canlalay, Binyan, Laguna. And that's it. Sakay tayo dito. So we're back in the main highway. And it will take us 2.5 kilometers bago tayo makarating sa next stop natin, which is yung intersection kung saan makikita natin yung Manok ng San Pedro. Habang pupunta tayo doon, hanap na rin tayo ng pwedeng mapag-alpasalan. Medyo nagugutit na rin ako eh. At nakakain na tayo. Ayun, medyo nabitin ako dun sa bangus. Medyo dry kasi. Kaya nung sinabi na merong silang tilapia, bumili na rin ng tilapia. Tapos isa pang rice. Isang jam pack na kain na para pagdating sa bahay, diretso pahinga. Distance pala ng buong ride na to, we should expect it at least 65.5 kilometers based sa commute. And estimated time na makukomplete natin to is at least 3 hours and a half. Ngayong balik kalsada na tayo, we are aiming to go to San Pedro, dun sa may intersection ng kanyang Manok. We are now officially sa boundary ng San Pedro. Merong moderate traffic dito.
few meters away, doon sa intersection to saan tayo kakaliwa, may moderate traffic lang tayo nararanasan ngayon pero maandar naman. So nandito tayo sa gitna para makakaliwa tayo kaagad. Ayan. Finally, doon na tayo dito. Dito pala yan mismo sa Pure Gold San Pedro. So we will follow this way for 1.2 kilometers. Yeah. Medyo lumamig-lamig na. Ayun na kasi, apakainit. Ayun. Tulad nga ng sabi ni Bri, dahil nagtanong ako dun sa GC namin, kaya siguro tinawag na Alaska yung climb dahil makikita natin dito itong Alaska Milk Corporation. Ayan. And this is the first time na madadaanan ko rin to. Talagang na-curious na ako simula pa nung nagtatrabaho pa ako sa Alabang. Yung mga trabaho ko na nagmumotor, minsan na pag-uusapan nila na dito na lang dumaan sa Alaska, ganyan, ganyan. Eh ako, commuter lang ako eh. Wala akong hilig sa motor. Although before, nakakapag-motor ako, pero hindi ko siya ganun nakahiligan. Hanggang sa ngayon, nagbabike na tayo, mas naging hilig ko ang pagbabike. Ngayon natin mararanasan tong Alaska climb. So, hindi naman pala ganun katarik. Currently, it's 5.8 gradient. At tanaw dito, itong Alaska Corporation. Ayan o. Ayun, and that's it. Ay, hindi pa pala. Meron pa pala, ayun. Ayan, may baha. Saka meron pang isang ahon. Ayun, dito nakaiwas tayo sa baha. Hindi naman siya ganun katarik. Parang katulad lang din dun sa una nating inahon. Ayan, currently nasa 9.8% gradient yung nakita kong max. And apparently, hindi pa doon matatapos. Meron pa. Thank you. Pangatlong ahon. And we need to follow this way for 1 kilometer. At mga recovery na. Nasa 10% gradient dito. Siya totally recovery. Pero hindi na siya ganun ka paslan. So let's take it easy from here. Ayun. Finally, nadaanan na rin natin tong Alaska. Natikman na din natin ang lasa ng Alaska. 10% gradient pala ang lasa ng Alaska. Dahil malapit na natin parating yung pakanan sa Daang Reyna. So right now it's 10% gradient. After that climb, pasok tayo dito sa Victoria Homes. Ay, yun. Konting distance pa. Grabe din yun. Sarap din na papawis. Distance covered, 36 kilometers for tayo makarating dyan sa Daang Reyna. Ayun, masasabi ko lang, ayos na ayos din talaga. Kung nabudol ako noon ng gabi, tingin ko mangangayaw ako. Kung naalala nyo, nung nag-ride tayo ng Hala-Hala kasama si Butch, ito yung sinasuggest niya na pinakamadaling daan. Konting distance, yun nga lang medyo may ahon. Pero dahil distance ang gusto natin i-cover,
or mas mahabang distance yung gusto natin i-cover, mas pinili natin na dumaan sa Muntinlupa. So ngayon, familiar na tayo kung ano ang ating kakaharap din pag dumaan tayo dyan sa Alaska. Panatag ng dumaan doon ko sakali. Pero depende rin kung may lakas pa o wala na. Alright, dito na tayo sa Billiard City. Okay, medyo mas malamig na yung temperatura dito. And from here, we need to follow this way for 2 kilometers. Pahinga muna tayo dito. Dati ko pa ito nakikita pero hindi ko alam kung paano puntahan. Dito lang pala yun. Ayan. Para siyang soccer field. O talagang soccer field yan. Tapos yung simbahan na yan. Dito pala yan sa Daang Reyna. So malapit na tayo. Ayan lang yung didiretsuhin natin para makapasok sa roundabout sa may MCX tapos sa Evia. Pero papasok tayo dapat ng Evia and then going to District Imus. Siyempre madadaanan natin dun yung Vermosa bago makarating sa District Imus, then dire-diretso na tayo pa uwi. So time check, it's 10:15 AM. Medyo makulimlim pero maalinsangan na. So pahinga muna tayo, kain tayo nito. Ice drop. Sasapa tayo dito. Time check, 10:45 AM at mainit-init na. We have two options. Either mag-highway o dito tayo sa likod ng District Imus dadaan at lalabas tayo sa may Salitran bago tayo dumiretso sa Aguinaldo Highway. So I guess ngayon parang mas gusto kong dumaan doon sa likod ng District Imus sa may looban. The main reason is since mainit na, parang ayoko na may pagsabayan sa mga bilis ng sakyan para chill pace na lang since pauwi naman na tayo. Ayan, dahil sa likod tayo ng District Imus dadaan, ligo na tayo dito. Ayan. We just passed yung likod ng District Imus. Tapos dito tayo sa may Central Mall bukas. Sunod natin na target is Dasma. Papasok tayo ng Dasma Bayan from one of the intersections na madadaanan natin. And then afterwards, papasok tayo sa may Green Breeze via Amontay Road, Dasma. Tapos lalabas tayo ng Langkaan doon pabalik ng Governor's Drive. And finally, at 11:39 AM, eto, nakabalik na tayo sa Governor's Drive, ito sa Langkaan. Mga ilang ahon pa to, pero more likely makarating tayo sa bahay ng 12 or 12:30. Kumina ako eh, dahil din siguro sa init. Pero ngayon medyo kumilimlim oh, saktong-sakto, medyo malapit na tayo. Ganito minsan yung epekto sa akin kapag from a long ride, matatenga ng matagal, hindi man lang makakapag-recovery ride. Susunod na magiging ride eh, mahirap dahil mabilis ako mapagod, tapos parang wala ulit sa kondisyon. Kaya mahalaga talaga makapag-recovery ride after. Kahit mga after a day ng long ride. After dito sa ahon na to, ilusong na tayo pa Gentry sa may De Fuego.
finally, karating din tayo dito sa kanto natin. Time check, 11:59 AM. 1 minute for 12. Nakauwi din tayo. Distance covered 64.5. Baka maging 65 pa ito hanggang bahay. Ayan. So, ito na yung kabuuan ng ating week spin for this week. And I hope nag-enjoy kayo. Ayun na na-discover din natin yung Alaska Climb. Maybe soon mabalikan natin yung parang pwede rin part of trading yun. Or pwede shortcut kapag galing tayo ng Laguna. Kaya hanggang dito na lang muna sa mga nag-stick. Thank you for watching. At see you on the next ride. Ride safe sa lahat. Ingat. Bye-bye you.